Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So day 16 na tayo guys. Tuloy-tuloy lang yung daily diary, daily vlogs natin. So I'm so happy 2 months na tayo at ganito consistent pa rin tayo, although nagkakaroon pa rin tayo ng mga lapses, ng mga gap, ng mga pagkakamali at kahinaan. Pero still lumalaban tayo sa paggagawa ng vlogs at yung pagbabasa ng Bible na sasacrifice natin. So kaya na naman kagabi, hinaabot na naman tayo ng... So kahapon, no, nagpuyat na naman tayo, ML, magdamag. So kagabi, nagpuyat na naman ako, ML, magdamag ulit. Hinaabot ako ng alas 6, kaka-ML, kasi gusto ko maka-legend. Hindi maka-legend. So, nabubuisit tayo dun sa, na, bakit hindi ko kayang maka-achieve ng legend. So, yun lang, no? So, yung pagdadasal every night bago matulog, sacrifice natin dahil lang doon. So, I believe there was a demon who was working with me. Pero gusto kong tanggalin yan. May demonyo nga talaga na nagsusulsul. At yun yung failing brain. Sa pinapaliwanag dito. So, ito guys, naniniwala ako sa demonyo rin tong itong libro na to. At yung naggawa nito, nagsulat nito, may sa demonyo rin. So naniwala ako doon kasi parang nalilihis niya yung yung pananampalataya natin sa Panginoon, sa Diyos. Mayroon lang akong nagbasa ulit ako ngayon. So kahapon nagbasa ako tapos ngayon nagbasa ulit ako. So by the way, wala tayong ginawang activity. So naglaba lang ako ngayon, nilabang ko yung mga labahan. Tapos alas 12 tayo nagising kanina, alas 6 tayo natulog. Mag-alas 7 na yata yun. Tapos alas 12, so wala tayong halos tulog. So yun yung nagagawa ng paglalaro ng ML. Napapabayaan sarili mo, sinisira mo yung temple of God. Templo ng Panginoon. Yung body natin, yun yung templo ng Panginoon. So it's a sin siguro. Kasalanan yun talaga. So ito lang, no, may nabasa kasi ako dito, page 18 na tayo diba? About sa faith. So may mga ginawa siyang mga religion, spiritual religion, ideology religion, tapos yung interpersonal religion. Lahat daw is true faith, tiwala. Pero totoo naman. Kasi once na kagaya kay Michael Jordan, interpersonal religion. So naniniwala kang siya yung GOAT. Kasi nakita mo yung yung mga nagawa niya. Pero yung yung point doon, hindi naman niya magagawa yun kung hindi siya blessed ng Panginoon. Tiwala sa sarili niya at tiwala sa Panginoon. Diba? Interpersonal religion, inahalin tulad niya yun. Tapos meron dito kasi parang tawag dun, sabi niya dito, ito binaboy niya dito churches have guys in robes dipping bread in wine or grape juice and feeding into a bunch of people to represent the body of Christ. The symbolism represent Christ's sacrifice. He didn't deserve it, sabi niya ganun. For our salvation, neither do we, but that's why it's powerful. Countries create rituals around their founding. So ritual daw lang yun ginagawa ng ganun, yung pag-inom ng dugo at pagkakain ng ostya. Ritual. Country create ritual around their founding or around wars they've won or lost. We march and parade and wave flags and shoot off the fireworks their shared sense. So ito, no, churches have guys in robes dripping bread and wine or grape juice and feeding into a bunch of people to represent the body of Christ. So anti-Christ siya, atheist siya, wala siyang Diyos, pero tinutuligsan niya rin yung
nananampalataya sa Panginoon. Yan si Jesus Christ. Tapos, meron pa siya ditong sinabi, the sacrifice that pop up in ancient spiritual religion were enacted to give their adherent a feeling of repaying that debt, of living that worthwhile life. Though back in the day, they actually sacrificed human being alive for a life eventually. People smartened up and realized that you could symbolically sacrifice a life, Jesus or whoever, for the salvation of all mankind. That way, we didn't have to keep cleaning blood off the altar every other day. And the flies don't even get me started on the flies. So, parang sinasabi niya daw dito na parang sa ano lang to, yung makataruan na tinuturo ng Biblia o ng Katoliko, ng religion, ng mga nananampalataya sa Panginoon, sa Diyos, na smartened up. Ito yung sinabi niya dito. People smartened up and realized that you could symbolically sacrifice a life, Jesus or whoever. Parang sinasabi niya dito na naging matalino daw yung mga tao dati na nagkaroon sila ng alay, sacrifice, symbolically sacrifice a life, Jesus or whoever. Ano siya, talagang kinokontra niya yung sa Biblia. Ito parang grabe. Naawa ko dito sa taong to. Pagdasal na lang natin. Kasi actually totoo yung sinabi niya na about faith ang lahat. Interpersonal at saka yung ideology, yung idea. Kailangan magtiwala dun sa idea mo. At yung pananampalataya sa Diyos, yung tiwala sa Diyos na isasalbahin ka niya, na ililigtas ka niya. Tapos ito yung sinabi niya dito. Salvation of all mankind. Naging matalino daw yung tao. The people smartened up and realized that you could symbolically sacrifice a life, Jesus, for the salvation of all mankind. Naging matalino daw yung mga tao. At nung time na yun, sino ba naman makakapag-isip ng ganon nung time na yun ng tao na mag-aalay sila? Hindi talagang galing yun sa Diyos. Naniniwala ako at naniniwala ako sa Diyos. Even though I'm a Roman Catholic, wala naman kasi sa relihiyon yun Yun nga sinasabi nung sa born again, nung nagsamba ako sa kanila. Wala naman sa relihiyon yun. Nasa pananampalataya mo sa Panginoon, which is totoo. Yung tiwala at pananampalataya mo sa Panginoon, hindi sa relihiyon. Yun yung totoo. Tapos ngayon, nagbasa ako ng Bible. Ngayon lang talagang sinagot niya yung mga sinabi dito sa libro na to na Everything is Fact. So, pangalan pa lang ng title, hindi na okay, di ba? So, ano pala siya, yung addict siya. Marami siyang mga babae din dati. Itong si Mark Manson. So, hindi mo alam bakit siya naging ganun. Di ba? Pero naniniwala kung meron siyang tiwala. Kapag meron siyang tiwala, merong Diyos. Pero ito na yata yung sinasabing successful na tao na walang Diyos. Ito yung sinasabi ko dati. Meron bang naging successful na tao na walang kinikilalang Diyos? Ito si Mark Manson. Siguro, demonyo yung pinaniniwalaan nito. Hindi ang Diyos. So, pero ito, may maganda lang akong nabasa sa kanya na sinasang-ayunan ko. Yung sa mga networking, pyramid scheme. And the more they blame themselves and feel guilty, the more they'll do whatever you tell them to do to make up for it. Some people might call this psychological abuse, but let's not allow such term to ruin our fun. Pyramid scheme do this really well. You give a scumbag some
money for a bunch of product you don't want or need. Totoo to sa mga networking, gumagana to. And then you spend the next 3 months desperately trying to get other people to sign up for the scheme under you and also buy and sell product nobody wants or need. Totoo to. And it doesn't work. Tama. Then, instead of recognizing the obvious, the product is one big scam selling a scam to sell more scam. You blame yourself because, look, the guy on the top of the pyramid has a Ferrari. Totoo to. Gumagana to sa mga networking, and you want a Ferrari. So clearly the problem must be you. Right? So magkakaroon ka ng guilty. Bakit di mo sa akin problema? Okay? Tapos, fortunately, that guy with the Ferrari has graciously agreed to put on a seminar to help you sell more crap nobody wants to people who will then try to sell more crap nobody wants to more people who will sell it, and so on. And at said seminar, most of the time is spent psyching you up with music and chant and creating us versus them dichotomy. Winners never give up. Losers believe it won't work for them. And you come away from the seminar really motivated and pumped, but still with no idea how to sell anything, especially crap nobody wants. And instead of getting pissed off at the money-based religion you bought into, you get pissed off at yourself. You blame yourself for failing to live up your God value, regardless of how ill-advised that God value is. So ito lang, no? Totoo to. Actually, guilty ako dito sa na to. Na parang kung nagawa nila maging kumita ng million, naging successful sila doon sa area na yon. So bakit hindi ko magawa? Maaaring problema sa akin. May problema siguro sa akin, sabi ko ganun. So nagkakaroon ka ng guilty kasi meron ang na yung top of the pyramid, sabi nga dito. Nagkaroon siya ng Ferrari kasi nga yung sa networking kasi pioneering naman kasi yan eh. Kung sino yung mga nasa top, sila yung mas malaking kikitain kapag napag-recruit sila. Tapos yung mga ni-recruit nila makapag-recruit. Anong masama lang dito kasi yung mga product na binebenta is hindi mo naman kailangan at hindi mo naman din gusto. Kagaya na lang ng yung sa kagaya lang ng sa front row na lang muna. Huwag na natin banggitin yung bagong networking na sinalihan ko ngayon. Yung pagpapaputi, although gusto kong pumuti, pero alam mo yung yung product nila. Hindi ka naman pala puputi eh. Kumikinis ka lang tapos wala masyadong effect. Tapos gagastos ka ng ganong kalaki. Pwede ka naman palang magpaglota. Mas mabilis pa yung effect. Yung inject kaysa sa iinom ka. So, yun yung yung mga ignorante kagaya sa akin. Guilty tayo doon. Tatanga tayo. Wala tayong alam. So, nabiktima tayo. Tapos tayo ngayon, naghahanap din ako ng mga taong gustong mag-try ng product na hindi naman din nila gusto. So, it doesn't work. So, ngayon siguro, hindi na yan obra sa panahon ngayon. Kasi ang daming mga nag-fail dyan. Yung mga nagsasucess lang dyan, yung mga nasa top. Okay? So, ngayon, basahin natin yung sagot dito sa librong to. Kasi parang sinisermonan ako ni God dito eh. Pinapangaralan ako. Galatians 3 verse 3. Are ye so foolish? Tanga ko raw foolish. Having begun the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? So, yun. Parang may kinalaman to. Nagre-reflect sa akin to kasi yung mga ginagawa ko yung
Yun nga, yung paglalaro ng ML, basta pa yung ganun pa. Ayaw ko, simula nung pagbasa ko ng libro na yun, parang naging ganun na yung habit ko na naman, nabalik tayo sa old habit natin. So, tapos verse 4, have ye suffered so many things in vain? If it be yet in vain. So, yun nga. Siguro, ang nagiging suffer ko ngayon is yung pagiging lonely at saka yung mga nagawa kong mga kasalanan. Yun. He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles. Worketh miracles among you. Doeth he it by the work of the law or by the hearing of faith? So, yung sakto dito sa binasa kong libro is about faith daw. Sa religion man daw yan, ideology or interpersonal religion, spiritual religion, is all about faith daw. So, nasagot niya dito yung pagbasa ko ng Bible. Grabe. Sabi ko, he therefore that ministereth, ayun, parang ministereth, di ba? Yung ministereth parang tinuturuan ka. Pag pumunta ka sa minister, yung ministro magsasalita doon, nagtuturo. So yes, siya nagtuturo diyan sa libro. Ministereth. So siya yung tinutukoy dito. He therefore that ministereth to you the Spirit, sa akin, the Spirit, and worketh miracles among you. Doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? Okay. Tuloy natin. Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. But no man is justified by the law in the sight of God. Ito, verse 11 na to. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. So, faith kay God, guys, hindi sa interpersonal at saka ideology. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Okay? Christ hath redeemed, verse 13, us from the curse of the law. Okay? Being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. So, ang ganda. Parang mas nalinawan tayo dito. Mas nagkaroon tayo ng elaboration dun sa nababasa natin dito sa libro at sa nababasa natin sa Biblia. May mga point siya na tumatama, pero yung faith na tinatawag is yung faith kay God. Okay? If you have faith in God, ano na yan, parang magsasanga-sanga na yan. Yung, siyempre, pag may faith ka sa God, may tiwala ka sa Niya, yung, kung ano yung gawain, diba, puro mabubuti lang. So, ikaw, ganun din dapat ang gagawin mo. So, pag ganun yung ginagawa mo sa sarili mo, may kakalat mo sa ibang tao. So, yung ibang tao, magtitiwala din sa'yo. Diba? Faith. Pero pinaliwanag niya dito, binababoy niya si Kristo. Totoo lang. Binababoy niya si Kristo. At, yun. Nasagot yun ng Bible natin. Okay? So, that's it for today's video. Maraming salamat and God bless us all.